ng salita ng Diyos para sa ikalalakas ng ating kaluluwa at maging tungtungang bato natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Bagamat wala yung ating putihing reverend, napakabuti na Diyos kasi nagbigay siya ng manggagawa para siyang gamitin sa lugar na ito. Bago ko po siya tawagin, pinaalala ko, sana po, alang-alang sa Panginoon, sa next Sunday po, maaga ulit tayo. Kasi parang ang saya, di ba, pag maaga? Kinukulit ko kayo. Kung sino man po yung nakaka-assign na MC, sana po on time siya. Kasi si Lord Jesus, mas nakauna sa atin, nakakaya sa kanya. Huwag po kayo magagali sa akin na parang nililid lang po ako para sa pinatakaga ko na po si Bishop Reverend Carmina para po sa gaya ng salita ng Diyos. Palakpak po natin. Lord bless you, sis. Pasensya na kayo, meron akong dalang extension. Kasi panahon na ni Gloria ito, ginawa ito. So, panahin makes you. Okay, tayo lahat ay mukha tayo manalangin. Lord Jesus, we are so grateful to you, Lord, for another year that you are giving us. Tunay na napakabuti mo, Panginoon Jesus. Patuloy ka namin ginadakila, puri, sa ulat, Panginoon Jesus. Naway ang iyong pangalan lamang maluwahati sa araw na ito, Lord Jesus, at sa lahat ng panahon kung saan dalawa, higit sa labang people ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Thank you, Jesus. We are so delighted in you, Lord. In your presence is fullness of joy, and at your right hand are pleasures forevermore. Thank you, Jesus, for all the joy, the pleasures, all the happiness that you have made us experience in you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na narito ka ngayon. Well, ang Diyos na laging sumasa amin. Maraming salamat din sa lahat ng mga tugon mo sa aming mga panalangin. Tunay na tapat ka, Lord. You are the same yesterday, today, and forever. You are consistent in all your ways, Lord. And sa hapong ito, nais namin ilagak lahat yan sa iyong paanan. At nais namin ko sa iyo, Lord. Dahil nakakatiyak kami lahat ng aming dalang suliranin o mga dalahin ay meron ng panag-. And we glorify you, Lord, for all the answers to our prayers. Isalamat din, Panginoon, sa mga nagbigay ng mga likapo at mga handog. Kasangkapanin mo ang mga blessings na ito, Panginoon, upang mulan pa at umawag ang Iglesia na patuloy mong sa mundong ito. At Panginoon, maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na nasa amin ngayon at patuloy kami ginagabayan sa iyong katotohanan. Thank you, Jesus, for all this goodness. And Lord, we give you all the praise and all the glory. Amen. Alakpakan ang ating Panginoong Kristo. Gusto ko batiin na Prosperous 2015. Ayaw kong sabihin na Happy New Year dahil sa mga sermon ng ating pastor, si Reverend Mar, si Reverend Medina, sabi niya, there is nothing new under the sun, according to Ecclesiastes 1:9. In fact, ang ating mundo ay hindi na nananiwan. It's getting old every moment. No? Patanda ng patanda. So, hindi bago. So, facing another chapter in our lives,
Although the world calls it new, in reality, nothing is new. Noon yung commercial na siguro hindi nyo na naririnig ngayon yun no? Mao, kupas, data. Pero PCS hindi ko ba? Hindi raw kumukupas? Kukupas din. Although nandiyan ngayon, nandiyan pa, pero kukupas din yan. Sabi sa Hebrews 1:11, they will perish, but you remain. And they will grow old like a garment. Verse 12, like a cloak, you will fold them up, and they will be changed, but you are the same, and your years will not fail. So, hindi na kukupas ang Panginoong Jesucristo. At yun yung pag-asa natin. Although tayo, siyempre, kita-kita naman, kumukupas tayo. Pero pag na kay Kristo tayo, may pag-asa tayo. Although sa panlabas, tumatagda, hihina, yung loob naman ay patuloy na binabago. Na-invigorate ang ating soul and spirit. At pag yun ay binabago ni Lord, yung ating inner man, makikita rin yun sa outer person. Kahit na ikaw ay tumatanda, pinapalakas ka pa rin. Amen ba? Amen ba yung tumatanda? Nararamdaman natin yung kalakasan ng Panginoong Jesus. Although we are weak, He is strong. Okay? So, ang kaya ng mundo ay hanggang kamatayan lamang. Kaya kahit sa iyo ang buong salimutan, ay baliwala rin. Kung ang kaluluwa mo mapapahamak naman sa impyerno. Nandito na pala sila, Mark. At tawagin ko na sila Mark. Okay? So let's not hold on to this world. It will pass away. Mismo si Jesus ang nagsabi, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. So let's hold on to Jesus. At ang plano ng Panginoon sa atin, mas mataas, na atas ng buhay. Yun yung kanyang kaloob sa lahat ng mga believers. No? Sa lahat ng mga nananalig sa Kanya, nananampalataya, meron siyang magandang plano. And yung plano na yun ay, kahit nandito tayo sa libutang ito, na kumukupas at papanaw, kahit dito magsisimula yung magandang buhay na yun. No? At makikita yun na sa libutan, na tayo ay kakaiba. Tunay na we are a peculiar people to the Lord. No? Kakaiba tayo sa libutan. At kung tayo ay tapat sa Kanya, makikita yun ng sanlibutan at sila ay magtataka kung bakit kakaiba tayo. At sa pamamagitan nun, malamang meron silang mga palaisipan, magtatanong. At meron sa kanilang madadala natin sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga patutoo yun, nakikita nila sa ating buhay. So we are to go forward from glory to glory. Kaya may sinasabi yung mga celebrity, pag may mga problema, nakamove on na ako. Nakamove on na, okay na ako. Hindi ko alam kung paano sila nag-move on. No? Pero tayo, ang ating moving on, ayun nga, yung from glory to glory. Pataas na antas. Dahil ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa mga tao nasa natural, the natural, of course, hindi nila maunawaan ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Kaya, kahit na anong sinasabi nilang gagawa sila ng bagong resolution, New Year's resolution, siguro mga 99% hindi natutupad. Hindi natutupad yun. The natural cannot perform kung ano yung
gusto nilang mangyari sa kanilang buhay. No? Dahil sa kanilang weakness, no? Dahil yung batas nga ay idinaan ng Diyos sa makasalanang laman, so we could not perform the way the Lord wants us to perform. So only the spiritual man can accomplish that. No? Kaya nating tukdin yun dahil binago na tayo ng Panginoon. Namulat ang ating mga spiritual eyes, spiritual ears, sa katotohanan na mayroong kaharian. The invisible kingdom, dahil hindi pa nakikita ng lahat, tayo lang. Kaya nga sabi, you must be born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom. So, minulat tayo ng Diyos sa katotohanan, we are now a spiritual person, no? Tayo eklesya ay nasa spiritual na kondisyon ng buhay at nauunawaan natin yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Napakalaking blessing ho yun. Ano sa tingin nyo? No? Kasi compared to buhay natin noon at buhay ngayon, maunawaan natin na mabuti na lang, ginagawa ko ni Lord, mabuti na lang, nakilala ko si Lord, kasi kung hindi hanggang ngayon, bulag tayo sa katotohanan yan. So, walang pag-asa, isang natural man na ma-accomplish ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, dahil alam natin ang mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo, how we face the future. Ito mga darating na araw ng 2015. Ano yung pananaw na dapat nating gawin, tanawin at gawin. No? So lahat yan ay nakabase sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, yun ang pinapamuhay natin upang maging epektibo tayo. Anong sinasabi ni Pablo sa Philippians 3? Lagi natin nire-recite yung Philippians 3. Merong sinasabi sa verse 13, forgetting what lies beyond. So meron dapat kalimutan. Sa pagtungo natin sa ating future, meron dapat tayong iwanan. Kalimutan. Ano yung mga yun? May sinasabi sa Hebrews 12, Hebrews 12, 1, may sinasabi doon na mga kasalanan, the sin that easily besets us. Ano ba ibig sabihin ng the sin that easily besets us? Yun yung mabibigat na dalahin na naghihinder. Paano ba sa Tagalog? No? Mga kasalanang pumipigil sa pag-unlad natin bilang mga spiritual na individual. So that we'll grow spiritually. Ano yung dapat kalimutan, iwanan, dahil napakabigat pag dala-dala natin yun. No? Ayun yung mga kasalanan katulad ng galit. Kasalanan yun, di ba? Dala-dala mo galit. Ang bigat nun, no? Bitterness, pait, sama ng loob sa kapwa, hindi pwede patawarin. Dahil sa bigat ng ginawa niya sa akin, hindi ko siya mapapatawan. Kailanman hanggang kamatayan. Siguro wala namang ganun sa atin, no? Hanggang kamatayan, dala-dala yung sama ng loob, no? Okay? So, discouragement, mga kabiguan, panlulupaypay dahil may mga gustong goal na hindi matupad, mga ambisyon. So, very frustrating, no, mga kabiguan. So, nagiging pabigat din yan sa atin. Okay, so lahat yan dapat kalimutan. At kung merong mga atraso sa iyo, kapwa mo, patawarin. Madaling magsalita. Alam kong madali. Pero mahirap gawin. Pero kahit mahirap gawin natin. Yan ay challenge, hindi lang sa inyo, sa akin din. Dahil throughout my involvement in the ministry, ang dami kong na-encounter na mga persecutor na
Kumbaga, sinira na yung reputation mo, yung bituka mo, binaligtad na, so to speak. Masakit. Masakit yun dahil kapwa mo yun, nasa ministry, sisiraan ka. Pero kung yan ay aking dadalhin hanggang ngayon, di lalong bibigat, no? Yung buhay ko. Mabigat na nga ang mundo meron pang mga ganyan. So, I made a decision to forgive. Amen ba? So, it is a matter of making a decision. Kung sasabihin mo na, hindi mawala yung sama ng loob paano? Okay, nandiyan yung sama ng loob, pero ang importante, mag-decide ka. Dahil yung sama ng loob, kukupas din yan, mawawala rin. Time heals. Amen ba? Pero nag-decide ka na kalimutan at patawarin. So, sabihin nila, yan ay New Year's resolution mo. Hindi ito ay utos ng Panginoon na dapat natin itutin. At alam ko, matutupad natin because of the Holy Spirit in us. No? Nandiyan ang Panginoon Jesucristo, nag-aalala, patuloy na pinapatagad tayo, pinapalakas sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. So, walang imposible sa Panginoon Jesucristo. Yun yung mga dapat natin kalimutan. Ano naman yung mga dapat natin huwag makalimutan? So there are things that we should not forget. Sabi sa Psalms 103, 1-5 ayun. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His gifts. So, huwag kalimutan, purihin ang Panginoon, pagpalain ang Panginoon, at huwag kalimutan lahat ng kanyang benefits. Ano ba benefits sa Tagalog? Benepisyo. Ano yun, no? Lahat ng kanyang mga pakinabang. Okay. So, ano yung mga pakinabang ng Panginoon na patuloy natin pinagpasalamatan? Grateful. Every now and then, praise the Lord for unang-una, who forgives all our iniquities. Amen ba? Paglapit natin kay Jesus, hindi lang tayo lalapit para humingi ng pagpapala. Unang-una, humingi tayo ng kapatawaran. Dahil siya lamang ang kayang patawarin ang ating kasalanan. At kasalanan ng buong sanlibutan. Mula sa panahon ni Eva at ni Adan hanggang sa darating na mga panahon. So si Kristo lang ang kayang gumawa noon. So let's not forget that. Na tayo ay Kanya nang pinatawad. Amen? Lahat ba tayo dito ay pinatawad na ng ating mga kasalanan? Ewan ko sa inyo, ako pinatawad. Pinatawad na ako ni Jesus. No? So huwag natin kalimutan. Who? Sunod, ano sabi doon? Who heals all our diseases. Patuloy na pinapagaling lahat ng ating mga karamdaman. Patuloy. Sabi doon sa Isaiah 53, by His stripes we are healed. Bakit past tense doon? Tapos na. Bakit heals? Ibig sabihin, yung pangakong yun, tapos na yun dahil He has accomplished it on the cross of Calvary, natapos na yun. So yung promise na yun, depende sa atin, how we claim that promise. No? Kaya patuloy dahil we can claim it anytime, any day of our lives. Any moment that you are sick, you can stand on His promises. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Kung ikay anak ng Diyos, i-claim mo yun. I-claim mo. Huwag mo na sabihin, Lord, pagalingin mo ako. Sabihin mo, Lord, I'm healed by faith. I'm healed. Okay? So
So, maraming paraan ang healing ng Panginoon. Huwag mong sabihin na hindi ka na pupunta sa doktor. Dahil kinakasangkapan din ng Panginoon ang mga doktor. Nandito si doktora Baka sabihin, huwag na kayo pumunta sa doktor. So, maraming kaparaanan ang ginagawa ng Panginoon sa Kanya. Pagpapagaling. Mayroong isang Christian na pastor. Nagpabulok ng ngipin, mayroon siya diabetes. Hindi siya nag-antibiotics, hindi nag-doktor dahil pinagaling na daw siya ni Jesus, pinagaling siya ni Jesus. Yung mga hyper-faith, unless very, very clear talaga na sinabi ni Lord, huwag ka nang uminom ng antibiotics. Baka pwede pa yun. Pero, yung mga ganyang attitude, ay mag-ingat tayo, mag-ingat tayo. So, it depends on the leading of the Lord. Be sure that it is a very, very strong and clear message from the Lord. So, yung kaparanganan ng paggamot ng ating Panginoon ay napakaraming paraan. Amen? So, let's just claim that we are healed by His stripes. Ang mahalaga yung pananampalataya mo. Kaano? How strong? According to your faith, it shall be done to you. So ano pa? He redeems. Tapos na yung redemption. Pero patuloy na tinutubos. Dahil marami pa i-redeem, di ba? Marami pa mga kaluluwang wala pa sa kawa ng Panginoon sa Kristo. So huwag natin kalimutan na siya ang ating Redeemer. So ano pa? He redeems, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Ako nararamdaman ko yung loving kindness and tender mercies na Lord araw-araw. Tuwing gising ko sa umaga, ngayon ko lang na-realize na napakaganda pala ng mundo. Yung appreciation ko sa Panginoon ay wala yun noon Hindi ko na-realize na tuwing gising ko sa umaga, cloudy or sunny day or rainy, puro maganda lahat. Amen ba? Pag gising sa umaga, puro ang ganda ng panahon. Kahit ano sabihin nila, ang lamig, ang dilim, walang araw, maganda. Kasi kailangan natin ng init, kailangan natin ng lamig, ng ulan, lahat yan ay ating pinapasalamatan. At meron akong diary. Every day may diary ako. Laging, thank you, Lord. Sinusulat ko, life, bread, all things, for a wonderful day, for a sunny day, for a cloudy, rainy day. So, doon ko na-appreciate yung sinasabi sa Psalms 100, He crowns you with loving kindness and tender mercies. At pag masagana yung pinamahalin mo, you cannot help but appreciate. Lord, salamat na wala ako Lord. At ngayon ay umaapaw ang mga blessings. At may napansin ako habang marami kang dependents, habang marami kang tinutulungan, lalo namang umaapaw yung blessing. Hindi mo pwede sabihin ako, ay, daming pakakainin ako, anong ipabudget natin dyan. Hindi na ako nag-iisip Kasi sa bahay may mga nakatirang mga pamangkin. Amen? Huwag ka nang mag-isip na, ang hirap nito. Dagdag na naman yan ng gastos. Kuryente, tubig, bigas. Huwag mo nang isipin dahil pro-rate na palagi si Lord. Baka habang ikaw ay nabe-bless at may tinutulungan, lalo namang bine-bless kanilo. So yun yung ewan ko kayo, pero ako, every moment of my life, enjoy. Na-enjoy ko yung presensya ni Lord, yung blessing niya, yung kalinga. Yun ang masasabi ko sa inyo. Yun yung experience dito sa sinasabi, He crowns you with loving kindness and tender mercies. He fit out with good things so that your youth is renewed as the eagle.
Noon, ang mamahal ng mga pagkain na healthy food, di ba? I could not afford. Eh ngayon, nakakakain na ako ng mga healthy food. Di ba? And if you are eating healthy, you will also look healthy. So He feeds your mouth with good things so that your youth is renewed as the eagle. Ako'y nakakatakas. No? So, yun yung dapat nating huwag makalimutan. Sa araw-araw nating pagmumuhay, we have to be really grateful to the Lord. In fact, ang ating pag-grateful ay walang hanggan. Hanggang sa langit, patuloy ang ating pasasalamat. Dahil yung ating Diyos ay walang hanggan. At kanyang kagandaang loob ay walang hanggan. Now, ito yung sa libutan ito, may mga bagay na habang tayo buhay ay harapin natin. Ewan ko siguro, narinig nyo na itong mensahe ito kay Pastor, pero ulitin ko, no? Mga bagay na dapat natin harapin. Una ay challenges. Mga hamon. Pangalawa, mga pagkakataon or opportunities. Pangatlo ay uncertainties. Mga bagay na walang katiyakan. Yung mga challenges, maganda pag may challenge sa buhay mo. Pag ikaw ay estudyante, napakaraming challenge. Di ba? Lahat ng aspeto ng buhay mo may challenge. Pag ikaw ay nagtatrabaho na, napakaraming challenges. Dito sa trabaho ng Panginoong Jesus, napakarami din. So maganda yan. Maganda yung may challenge. Kasi nagbibigay niya na puwersa upang tumaas ang antas ng ating buhay. Ano kaya kung walang challenge ang tao? Magiging spoon feeding palagi siya. Anong klaseng tao siya? Ang magiging kung walang challenge. Kada may challenge. Pero kung ikaw ay patuloy na nagtatagumpay, may challenge, baka naman tumaas yung pride mo. So mag-ingat ka. Dahil baka sabihin mo, I'm so self-sufficient. I can do anything. Baka hindi mo na maalala na si Lord. Lahat ng yan, yung kakayahan yan, lahat ng pagpapala ay galing sa Panginoon. Okay? So huwag natin kalimutan lahat ng yan, no? Pati challenge bigay ng Panginoong Jesus. Dahil pag ikay sumobra naman at sobrang tagumpay, baka naman maging mayabang ka. At siyempre, pag maraming challenge, maraming trabaho, yumayaman ka, baka magiging galit ka naman, no? Baka makalimutan mo si Lord. So much for that. Tungo tayo doon sa isa pang haharapin natin, yung sinasabing pagkakataon, opportunities. Lahat tayo ay binibigyan ni Lord ng pagkakataon gumawa ng mabuti o masama. Dahil may free will tayo eh. Hindi ka naman i-coerce ng Panginoon. He will not manipulate your will, no? So you're given that will to do good, to do evil. Ngayon, sa James 15, and that walk carefully, not as fools, but as wise. No? Yung walk carefully, ang ibig sabihin yung walk, mamuhay ka ng, hindi literal na lakad, kundi mamuhay ng maingat. Because the days are evil. Lalo na ngayong panahon ito, no? Pag naranasan ko rin yung panahon namin noon, ng aking kabataan, hindi ko masyadong mapanganin ang environment. Sa Luneta, pwede pang hanggang umaga.
walang, walang danger. Pag kayo naglalakad sa kalye, kailangan nakaano yung takbo sa harap ko, baka may mga riding in tandem. So, itay na. At ako kami lalabas ng bahay, lagi kaming nananalangin. Kasi, napakamapanganib ang mga drivers na yun. Kasi yung marami na lang nagdadrive sa mga, alam mo na, mga abnormal driver. So, lahat kami, SOP na yan, Standard Operation Procedure. Ako kami lalabas, nananalangin kami sa sasakyan. Okay? So, mga opportunity na dapat natin gawin. At alamin natin na panahon natin ay, ang ating buhay ay maikli lang. So, make use of every moment, every opportunity. Ako, pag lumalabas kami, pag pumupunta kami sa mall, iniimbita ako ng mga sisters ko, bibili. Kung minsan naglalakad kami ng nakakapagod, di ba? Ako sasabihin ko sa kanila, diyan muna ako sa isang food chain, uupo, sige maglakad kayo. Lagi ko dala yung kahit anong babasahin. Kasi ayoko nakaupo doon, nakatanga lang. Kung hindi Bible, yung aking cellphone, yung Bible yun, mabasa. Basta meron akong binabasa. O hindi na ako mabuboard. Kahit saan ako pumunta, lagi akong may dalang babasahin. Kung hindi mo ako, ayaw na be-bored, basta meron lang binabasa. At sa bahay, busy rin ako eh. Hindi ako pwedeng nakaupo lang. Kung hindi nag-aaral, gumagawa, naglilinis, naglalaba, I keep myself busy. At ginagawa ko yun, alang-alang sa Panginoon sa Kristo. Ito'y totoo. Alam ng kapatid ko yan. Witness sila. Kasi, pag wala akong ginagawa, boring. Diba? Napaka-boring. No? So, pag nabangan natin ang bawat oras, dahil napakaikli na ating buhay. Ano yung sinasabi sa Psalms 19? Kay Moses ito nasabi, the days of our lives are 70 years. Aba, maikli. Maikli yun. Diba? And if by reason of strength, it is 80 years. So, ibig sabihin yung normal na buhay, 70 to 80. So, yung 70 plus dito ngayon, magsaya na kayo dahil yan ay bonus. Bonus na yan. Ha? Ibig sabihin, lalo mo ingatan yan, lalo mo gawing pakinabang alang-alang ng pag-open sa Kristo. At may stage na we finish our years like a sign. Yung isang taon parang, nakaraos din. Sabi ni Moses, our post is only sorrow. Ano yung pagmamalaki mo? Hirap, pighapit. Yun naman ang buhay sa mundo, di ba? Okay, so, bilang mga Kristiyano, dahil alam na natin kung anong gagawin natin, huwag nating sayangin. Kaya sabi ni Moses, Lord, teach us to number our days, that we might gain a heart of wisdom. So, yung opportunity na pangalawag na paksain ito, pero siyempre hindi ko masyadong habang meron pa kami gawain. Anyway, kung gusto ninyong 100% successful, merong sikreto, merong formula ang Panginoon. Alam niyo ba kung ano yun? Colossians 3:23. Sino nakakaalam kung ano yun? O wala. Hindi niyo alam yun?
Whatever you do it heartily as unto the Lord and not unto man. I can guarantee you 100% success. Kahit anong klaseng trabaho, no matter how menial nag-work is, nagkakaroon mo ng meaning. Nagkakaroon ng kahulugan kung gagawin mo yan para sa Panginoon. Noon, nung kami lang dalawa ni Jean sa bahay, marami na kami ngayon. Siya tigaluto, ako tigahugas ng pinggan, yung magluto. Yung magplano, mag-uwi. Sabi ko, ikaw na magplano ng lutuin, ayoko niya. Pahugasin mo ako ng pinggan. So, kahit na sumasakit na yung likod ko sa kahuhugas, ang ginagawa ko, Lord, ito ay alang sa inyo. Tapos umaawit ako habang naghuhugas. Nagkakaroon ng meaning. Totoo yun. Yes. Thank you. Totoo yun. So, gawin ninyo yun. Try to do it. Yun yung sikreto ng makahulugang buhay. Kahit anong gawin ninyo, hindi kayo mababagot kung gagawin nyo yan alang-alang sa Panginoon. Ito'y sincero galing sa puso ko. Ito. Gawin niyo, subukan niyong gawin. Kasi sa ministry, minsan, mayroong mga pagkakataon na wala namang ibang gagawa nito, ako na lang. Noon ganun, ang daming trabaho. Pero hindi ba kayo attitude ko, sabi ko, kahit ano pa, ang gawin ko, alang-alang sa Panginoon. Nagsimula gawin yung blessing eh. Nawala yung bagot, nawala yung pagod, masaya na. At yung blessing na dumating, mga pamangkin ko, mayroong dumating na dalawa, abay, masisipag. Sila na ngayon ang naghuhugas ng pinggan. So, mas maraming oras ako sa pagbabasa. Okay, so yun. At may sinasabi sa verse 24, sabi sa verse 24, and you will receive the reward of the inheritance because you serve the Lord Christ. Lahat tayo ay may pamana. Lahat, the moment you become a child of God, meron ka ng pamana. Inheritance. Kaya lang, you will not receive the reward hanggang hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Magsasuffer ka dito sa mundo, babaw, habang ikaw ay hindi gumagawa ng kalooban ni Jesus. Pero habang ginagawa mo, patuloy yung withdrawal ng iyong nakatenga mo kayamanan, inheritance, ibibigay ng Panginoon. Amen ba? I have experienced that also. Kasi sa tinagal-tagal ko sa ministry, sabi ko, Lord, pagod na talaga ako, kailangan ko ng sasakyan. Kasi hayo kami ng hayong ko noon. Ang hirap, lalo na kung summer, huwag kang gulay, lantang gulay pagdating mo sa, dahil sa init, sabi ko, kailangan ko ng sasakyan. So, yun ako, ang Panginoon. Una, binigyan ako ng sasakyan kasi hindi ko, walang specification basta sasakyan lang. So, binigyan ako ng karag-karag ng sasakyan. Dapat in-specify ko, Lord, brand new. Wala basta sasakyan. So, naku, sakit ulo, karag-karag. So, sabi ko, Lord, yung okay naman. Bigyan mo ako ng medyo okay. Binigyan naman ako ng second hand na medyo okay naman. Medyo okay, pero hindi masyado malamig yung aircon. So, eventually, nakakuha naman kami magkapatid na brand new naman. Yun yung ginagamit namin. So, si Jesus, tapat siya sa iyo. Tapat si Jesus kung tapat tayo sa Kanya. At mararanasan mo yung mga blessing na yan. Subukan mo lang siya. You try. Try to do His will. Paano mo malalaman yung kalooban ng Panginoon? Kung hindi mo alam yung Kanyang salita. Paano mo ma-exercise yung inyong pananampalataya? Kung hindi ka nakikinig. Amen? Faith comes by hearing, and hearing newspaper reporters or mga
newscasters, hearing the Word of God. Habang ikay nakikinig, lalo lumalakas ang iyong pananampalataya. Pero kung once a week ka lang pumaparito at nakikinig, kulang mo yun. You will starve. Your spirit will starve. Subukan mo kumain physical na. Hindi kumain ng 5 araw. Talagang manghihina ka. Eh kung minsan ka lang kumakain ng spiritual food, araw-araw tayo kumakain ng physical. Spiritual minsan lang sa isang linggo, abay manghihina ka talaga. Kaya sabi ni Lord, meditate on His Word day and night. Amen? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Now, ako may oras pa ba? Yung huli, pangatlong uncertainty, walang katiyakan. Sino makakapagsabi sa atin na tiyak ka na bukas ay okay lahat? Next year okay lahat? Ang plano ko lahat, nakaplansya na, lansyado na lahat. Walang ano yan, walang makakapagsabi ng gano'n. Ha? Kaya sabi ni Lord, pagka yung plano, pumunta ka sa ibang lugar, may negosyo ka, kung ano man yung plano mo, sabihin mo, kung kalooban ng Panginoon. These are our plans, if it is the will of the Lord. Okay? Ayun. Meron sinasabi yung isang strong barber, si Hugh Rose ba yun? Na napakaraming paiba-iba sa ating daigdig. Napakaraming variables. Kung ano man yun, hindi ko alam. Pero lahat na yan ay naka-fine-tune sa Panginoon. Si Jesus lahat na kumokontrol. Isa lang yan ang masira o hindi balanse, hindi nagana ang daigdig natin as na normal na ganito. No? So, ibig sabihin, si Jesus, nasa kanyang kamay. Yung ating solar system, yung pag-ikot ng planeta natin sa orbit, yung distansya para tama lang yung gravitational force mula sa araw. Pag lumapit ng konti sa araw, masusunog. Pag lumayo naman, magiging yellow. So, nando lang tayo sa tamang distansya yung orbit. Si Jesus yun. Meron akong napanood kailan lang sa planet Earth na yun. Yung palang Arctic, yung sa polar, North Pole, yung palang yellow, patuloy pala yung natutunaw sa ilalim. Ewan ko kung sino ang nanonood. Yung mga bulubunduking mga yellow doon, natutunaw pala yun. Patuloy, parang bukal. Nag-replenish more dahil nandun naman yung mga yellow, mga bulubunduking yellow. Parang ano yun, natutunaw pala yun, mga milyon-milyon tonelagang malamig na tubig. Yung pala ay para lahat ng dagat sa buong sanlibutan, lahat ng karagatan, para mabalanse ang temperatura. Kasi kung hindi, magiging napakainit ng ating mga oceans. Siguro dahil sa mga puputok ang mga bulkan sa ilalim at dahil sa init ng araw. So yung pala, yung bukal na yun, yung pala ang nagbabalansa ng temperature ng karagatan. So ano kaya kung hinto ni Lord yung bukal na yun? So mamamatay ang mga hayop, ang mga isda. Anyway, gusto ko lang sabihin sa inyo na wala tayong magagawa. Pag ang mundo ito ay papanaw na, sisirain na ni Lord. So sa ngayon, ano sinasabi sa Colossians 1:17? He is before all things and in Him or by Him all things hold together. So, ilagay natin sa isip natin na hawak ng Panginoon ang buhay natin. Bawat buhay ng tao, hawak ni Lord. Ang buong sanlibutan, hawak din ng Panginoon. So, pag yan ang ating palagi iniisip, malamang tayo magiging wais din sa ating pamumuhay sa sanlibutan ito. So, sa dinami-dami ng mga variables na yan, ano kaya kung hindi pina-fine-tune ng Panginoon? So, let's realize that.
Alamin natin yung lahat ng yan. So ulitin ko, bakit tayo nandito sa sanlibutan ito? Why are we here? Una, itong buong daigdig na ito ay hindi naman atin. We are here to manage and to store. Ang magmamana ng lahat ay si Jesus. Binibigyan tayo lahat ng kanya-kanya mga talento at habang hindi pa siya dumarating, tayo ay pinapangasiwa ng Panginoon. So how do you manage challenges, opportunities, and uncertainty? Lahat ng yan ay matatagpuan natin yung kasagutan sa banal na kasulatan. Amen? Siya lahat ang may hawak ng buhay natin. So anong gagawin natin kay Lord? Huwag natin kalimutan ang lahat ng kanyang binigay sa atin. At kalimutan natin ang mga kasalanan na nagiging palakid sa ating spiritual growth para malugod naman ang Panginoon sa atin. Maging pakinabang tayo sa Panginoong Jesucristo. Amen? Tayo lahat ay pupunta naman. Thank you, Jesus, dahil binigyan mo kami ng ganito mga bagay upang malagay sa tamang perspective ang aming pananaw. Itong mga darating na panahon, Lord Jesus. At katulad ng sinabi ni Moses, Lord, teach us to number our days so that we will have a heart of wisdom. Tutulungan mo lahat ang narito. Kapanin mo sila, Lord. Gawin mo sila mga vessels of your, not only of your blessings, but of your truth, your righteousness, your salvation, your eternal life, and eternal glory. Lord, buhos mo sa kanila lahat ng pagpapala. Gawin mo silang mga liwanag sa lahat ng kanilang mga tahanan, Lord Jesus, pamilya na kanilang nire-represent. And Lord, we will again thank you, praise you, honor you, and worship you, Lord, and serve you all the days of our lives. And we will give you all the praise and all the glory. Amen. Kalapakan natin ang ating Panginoon. Good service.